Hello mga mareng! No kuskus muna tayo ngayon kasi rarampa muna ang mareng nyo. Mag-aalado niya muna ang mareng for today's video. Okay lang ba tong outfit ko? Kagabi pa lang pinag-iisipan ko na kung ano yung isusuot ko. Yung hindi ako mapapauwi ng maaga. At saka nagtsinelas lang ako ngayon kasi yung panahon parang ugali mo lang hindi maintindihan minsan. So umaga, maaraw, tapos pagdating ng hapon, uulan na. Kaya yung outfit ko ngayon pang araw at pang ulan para walang aberya ba? Sa sobrang excited kong gumala mareng, ang aga ko nagising, alas 4 pa lang gising na ako. Kailangan ko kasing abangan yung first trip ng bus na 5:30, kaya 5:20 pa lang, andito na ako. At pagdating ko dito sa Taipei Main Station, syempre, hindi mawawala ang ganda-gandahan ng mareng. Ganito pala ako kumuha ng picture kapag mag-isa ko lang, yung walang taga-picture. Pinapatong ko lang kahit saan yung cellphone, tapos naka-video, tapos mamaya, screenshot na lang. Ganun lang kadali mareng, kahit wala tayo sa mansion, dapat madiskarte pa rin tayo, di ba? Tama! Ngayon naman ay inaantay ko na yung bus na sasakyan ko papuntang Taichung. Yes, mareng, pupunta ulit ako ng Taichung kasi magpapa-adjust ako ng brace. At syempre, para makita ko si Boy P. Ayun no. After 2 hours, nakarating na ako dito sa Taichung. Ang bilis ng bus mareng, pero si Boy P ang bagal. Tulog pa yata. At pagkasundo niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, nagugutom na ako, gusto ko nang kumain ng McDo. At eto na mareng, nung papunta na kami doon sa mismong Taichung City, umaambon na. Kaya naman huminto muna kami sa gilid para magsuot ng kapote. Buti na lang mareng, Boy Scout si Boy P. Lagi siyang handa. Tulad ngayon, di pa naman gaanong malakas yung ambon, pero sinusuotan na niya ako ng kapote para daw hindi ako mabasa. Syempre, pati ako din mareng Girl Scout din dahil pinaghandaan ko to dahil alam ko na ang mangyayari. Nasa tuwing hapon umuulan. O di ba hindi ako nagkamali? Ang lakas na ng ulan, buti na lang talaga mareng hindi ako nagsapatos. Pinaghandaan ko talaga yung outfit ko mareng, pero si Boy P yung sapatos niya basa na daw. At nung pagdating namin dito sa Taichung City, wala man lang kabakas-bakas ng ulan, tuyong-tuyo mareng. Pati yung itsura ko mareng hinahagard, akala mo nadaanan ng bagyo. May nakakilala sa akin dito mareng, nagpa-picture. Ewan ko na lang kung ano itsura ko dun sa picture. Medyo nabasa pa nga tong damit ko sa harap mareng, pero okay lang kasi hindi naman halata. Buti na lang talaga itong damit yung sinuot ko. Ang galing ko talaga mareng. At dahil linggo ngayon, pakarami na namang tao dito sa clinic. At buti na lang kahit maraming tao meron kaming upuan na naupuan ni Boy P. At matyaga ding mag-antay si Boy P. Basta maglaro lang siya dyan, walang problema. 3:30 na nung natapos ako magpa-adjust mareng. At sa oras na to ay naghanap kami ng makakainan. At eto nga yung kakainin namin, isang buong lechong manok. Deserve namin to mareng kasi kanina pa kami gutom. Ang sabi ko kay Boy P, wait lang, ibibidyo ko muna. Pero kanina pa siya nakatitig sa lechon. Alam niyo ba mareng, ang sarap ng lechong manok nila dito, tapos ang mura pa. 400 NT lang, tapos only rice na yun. Hindi naman halatang gutom kami no mareng, kasi muntik na naming maubos pati buto. Ang sweet talaga ni Boy P, siya na yung naghain ng kanin ko, siya pa magliligpit ng mga plato, o diba, Disney princess ang mareng. Pagkatapos namin kumain, na nagkita kami na Ate Reka dito sa Taichung Station, kasi sabay kaming uuwi sa Taipei. Kasama niya yung asawa niya, at ako naman, kasama ko si Boy P, o diba, double date. Pero walang magaganap na date, kasi uuwi na kami ng Taipei. Nagmamadali na kami neto kasi may nahabol kaming oras para maabutan namin yung tren. Kailangan namin makasakay ng tren bago mag alas 5 kasi yung susunod na tren, mahal na yung pamasahe. Nagmadali kayong pumasok sa tren para makaupo kami. Buti na lang successful ang mga inday. 2.5 hour pa kasi yung biyahe namin. Malayo-layo din yun kaya kailangan makaupo kami. At nung pagdating namin dito sa Taipei Main Station, dumiretso muna kami dito sa Zara kasi may bibilin sa Ate Reka. At eto nga, may nakita siyang sandal. Ang sabi niya, isuot ko daw. Di isuot kasi libre namang mag-try. At nung sinuot ko maring ang gaan tapos hindi masakit sa paa. Yun nga lang masakit sa bulsa. Pagkatingin ko sa price mareng, can't afford. Marami ng okay ang mabibili neto. Kahit sabihin yung deserve ko to, ayaw kong i-deserve to sa sarili ko maring kasi apakamahal. Kaya bitaw na. May bibilhin din akong damit. Itong dalawa, alam nyo naman, may liga ko sa puti at itim. Akala ko nga pati ito nakasale kasi ang daming nakasale. Yun nga lang, itong napili ko, regular price. Pero okay lang kasi sabi ni Ate Reka, deserve ko naman daw. Ang maring nyo, basta may malaking salamin, hindi mawawala ang selfie. Kayo din ba o ako lang? At nung magbabayad na kami, yung dalawang damit ko maring, naging 3. Sa Ate Reka kasi, pag may nagustuhan akong damit, ang sabi niya, deserve ko naman daw. Yan tuloy, sa kakasabi niya ng deserve ko, naging 3. Deserve ko naman talaga mareng kasi sa totoo lang, madalang ako bumili ng brand new na branded na damit.